Mga kaibigan, isang magandang umaga sa inyong lahat. Narito na ang isang programang inyong mapapakinggan. Hatid sa inyo ni Mel Elizalde, batikang broadcast journalist, sa kanyang pagtalakay sa mga napapanahong balita sa loob at labas ng ating bansa. Gayon din sa pagbibigay ng mga kaalaman na kanyang tinipon tungkol sa kalusugan, ekonomiya, agrikultura, pangkabuhayan, politika at ang sitwasyon sa katahimikan ng bansa. At ngayon, narito na ang guro ng palatuntunan, Mel Elizalde. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal kong taga-subaybay. Kumusta po kayo? At syempre po, narito na naman ang inyong kadiskarte, Mel Elizalde po, mula sa studio ng Elizalde Broadcasting. At sa ating pong programang Kadiskarte. Ngayon po ay November 15, 2022. Sweldo! Wow! Sweldo na, no? Pag 15 at saka 30, masaya tayo, no? Kasi sisweldo na. Kung may sisweldohin. Pero siyempre talaga ang mga nagbubunyi ay ang mga workers na kung saan ay ngayon ay araw ng kanilang sweldo. Yan ho ang ating talagang isa sa masayang bahagi ng buhay pag tayo po after so many days of work, tayo ay masisweldo na, masaya, hindi po ba? Ayan. So, mabuhay po ang lahat ng workers sa Pilipinas at sa buong mundo. Kahapon po ay tinalakay natin ang climate change na alam nyo naman po na yan ay napakahalagang bagay, hindi lamang po sa bansa natin, kundi sa buong mundo. Dahil ano po, talagang yan ang kinakailangan nating harapin na isa sa pinaka mabigat na problema ho ng mundo. Kaya naman, ang topic ho natin na climate change ay talaga nating nagbubuti at dahil po sa napakalawak po ng mga dapat na explain natin tungkol dyan, ay kinukontak ko po yung aking mga kaibigan at mga kasangga na expert ho dyan sa ganyang mga topic. And so, kasi ayaw po nating ika nga sumugod ng tuloy-tuloy kasi malawak po yung climate change. Yan po ay kinakailangan ang ating pong research ay talagang matindi. At gusto ko pong maanyayahan din ang lahat ng mga estudyante natin, lalo na sa elementary high school, no? Dahil sila po yung gusto kong matuto at na gusto rin nilang matuto tungkol dito sa climate change na ang lahat ng mga nangyayari sa mundo ay kailangang malaman ng ating mga kabataan, ng mga nakatatanda. Lahat po tayo, no? At especially yung mga estudyante natin para sila ay maging mulat. And so, akin pong pinagtuunan mabuti ng desisyon na wag ko munang i-continue yan. Maybe next week kasi nga po ako ay kumukontak ng ating mga kaibigan na mas malawak ang kaalaman tungkol dito para higit natin maintindihan sa ating paintindi sa ating mga viewers at sa ating mga mamamayan. Kaya nga ayoko hong ipagpatuloy muna ngayon. Ipinapangako ko po sa next week tayo may mga personaheng iimbitahin dito na higit nating mauunawaan dahil sa kanilang mga kaalaman tungkol sa climate change. Yan po, hinihingi ko po ng paumanhin dahil kahapon, akin pong ipinangako na continuation natin ang climate change na to. Pero gagawin ho natin ditong talagang malawak na discussion. Next week ho, Monday, ang umpisa natin. So, ngayon ng araw na to, dahil sa ang pinag-uusapan ng lahat ay hindi naman maiiwasan na pag-usapan din uli natin. Ayun tungkol ho doon kay General Gerald Bantag na nagsalita siya na di siya susuko kung hindi magre-resign sa Remulla. At sang-ayon po sa kanya, mabigat ho yung kanyang binitawang salita na yan. Dahil sang-ayon po sa kanya ay kilala niya at binansagan pa niyang sinungaling ang ating Secretary
Remulla, no? At medyo yung akusasyon niya kay kay Secretary Remulla ay mabigat dahil ang sabi ay sinungaling at the same time nagkakadal daw siya ng mga drug lords at sinasabi niya kaya nga daw pati yung anak niya ay involved nga sa drugs at pati raw siya ay gumagamit ng marijuana. Sa ating pong mga pakikinig at pagmamasid, social media, sa mga lahat po ng ating mga binabasa, pahayagan, meron pong mga writer na nagsasabi na dapat imbestigahan din si Secretary Remulla dahil sa mga akusasyon na sinasabi ni General Bantag, no? Alam niyo sa ganitong giyera, no? Parang ang dating ho ay nagbabatuhan na sila ng kanilang mga itinatagong skeleton in the closet, no? At hindi po tayo magtataka dahil ito na siguro po ang mangyayari talaga dahil sa biglaan at hindi magandang pagkamatay ng ating mahal na kasamahan sa media na si Mr. Percy Lapid. At siguro parang mabibigyan ng magandang wakas ito dahil sa patuluyan araw-araw meron po tayong nabubuksan ng mga sikreto ng bawat ng bawat panig. At hindi ho natin alam kung ano yung talagang katotohanan. Subalit ito nga sinasabi at matatag na sinabi ni General Gerald Bantag na hindi siya susuko kundi magre-resign si Remulla sa DOJ dahil si Secretary Remulla daw ay isang kahihiyan sa DOJ. Sang-ayon po sa kanya. At alam natin po na si General Bantag ang nag-upo sa kanya ay walang iba kundi ang ating dating presidente Rodrigo Roa Duterte. Kaya nga ito ho ay labanan ng parang nabubuo po sa isip ng mga mamamayan, no? Kahit ho yung ordinaryong mamamayan nakapagbibigay na ho ng ika nga po sariling haka-haka, no? Siyempre tayo hong mga kumbaga sa nanonood ng boxing talagang meron tayong mga sariling haka-haka at hindi ho natin maaalis yan sa mamamayan. At mabuti naman dahil sa habang lumalaon ay nabubuksan ang mga mata ng mamamayan at baka sakali po sa ganitong pagkakataon ay marami pang revelation ang dumating at inaasahan po ng madlang bayang Pilipino, no? Ang mga revelasyon na darating at siguro yung iba hindi naman masusurpresa sapagkat yun nga alam na natin more or less kung ano yung mga nangyayari at mangyayari pa. Pero siyempre ang lahat po ng ito yung nakakakaba at hindi natin po alam kung ano ang kanilang mga iniisip na mga pangontra na baka naman magkaroon ho ng masamang epekto sa ating kasalukuyang administrasyon. Yan po yung ating pinangangambahan at sana po naman ay wag dahil kaya nga po tayo dapat na mga mamamayan ay nakabantay sa ating bayan, nakatingin at nagmamasid, nakikinig at siyempre nililimi ang lahat ng mga pangyayari. At sinasabi nga po na itong ganitong mga pangyayari, ito ho ay simula lamang ng mahabang wakas, no? Kasi alam natin na maraming involved dito no? At saka marahil siguro po yung mga involved ay malalaking tao on which hindi ho tayo masusurpresa. Kasi nakita ho natin yung mga pangyayari. Ito nga po, ang mga iskandalong nangyari at yung mga nagawa na rin ng mga yung mga inaakusahan na sinabi mismo ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Bongbong Jr. na tila isang hari ang akto ni General Gerald Bantag sa Bilibid Prison dahil nagawa niya lahat ng ito dahil tayo po ay nasorpresa. Ngayon natin nalaman na bukod sa mga
products na napapasok sa loob, may mga cellphone, may mga kung ano-anong mga hindi natin akalain na sa isa palang Bilibid prison ay magkakaroon ng mga ganong mga gadget, no? Mga para pa sa mga big time na mga nakakulong. Meron ho silang mga music, no? Meron din silang mga chicks, mga ganyan. Talaga naman ho, talagang ibig sabihin, paano ho yun nakakapasok? At isa pa ho, ito lately ay yung mga alak, anong tawag doon? Mga beer, cans of beer, ang dami, no? At di umano ay binebenta ng 1,000 plus sa mga preso, no? Kaya ba ibig sabihin, paano ho hindi makakalusot? Paano hindi ho malalaman ng Guardia Civil na makapasok ang yung ganung karaming mga mga beer, no, na nasa lata pa? Eh syempre alam niyo naman meron tayong detector ng mga gamit diyan, pero bakit ho nakalusot? At siyempre, ang dami-dami pa hong mga pangyayari. Yun lamang mga namatay na 100 plus hanggang umabot na yata ng 170 na nasa isang punerarya. Yung iba nakuha na raw, yung iba naman andyan pa rin. Sang-ayon po sa ating pamahalaan ay iimbestigahan ang pagkamatay ng mga iyan. Ano ang dahilan ng massive, ano ba yun? Massive na pagkamatay o massive killing? Hindi natin alam, no? And so, iniintay po natin ang lahat ng iyan. At bawat mangyayari at pangyayari na yan sa mga bagay-bagay na atin pong nababasa, ay may mga revelasyong darating. Alam po natin yun. Kaya tayo po ay sumubaybay sapagkat ito naman ay mahalagang issue. Ito ay tungkol sa ating katahimikan, sa ating kapayapaan, sa ating bayan. Hindi lamang dyan po sa Bilibid Prison, kundi talagang dapat ho na lang na maiba naman ang ang pamamalakad dyan dahil meron ba kayong nakitang Bureau of Prison na ando doon lahat ang mga yung mga nagaganap sa labas, yung nakapag-i-enjoy ang mga preso na mga sinasabi na malalakas saan? Doon sa mga amo, no? Kaya dapat po, yung mga amo dyan, ang dapat na iniimbestigahan. Sapagkat hindi naman ho magagawa ng mga ordinary prisoner yan, no? At ito nga, ang isa pang mabigat na revelasyon ay natuklasan natin sa pamamagitan ng mga news na yan, na siniwalat na merong malaking butas na ginagawa during the time of, yun yata sa panahon pa ni Ginoong Paeldon at ito ay kumbaga nasalo na lang ni General Bantag at sinasabi niya ngayon na ito raw ay hindi para sa pagtakas ng mga prisoner. Tumawa pa siya. Ang haba-haba nun, paano natin gagawin yan? Sabi niya, ito ay pinagawa daw niya dahil gusto niyan turuan ng scuba diving. Wow! Sabi nga ho ng isang batikang broadcaster, wow, swimming pool sa loob ng Bilibid Prison, swimming pool. Talagang kakaiba, di po ba? At kung tayo po ay, siyempre, nagmamasid sa atin ang buong mundo, ang mga pangyayari dito sa Pilipinas, ay hindi pwedeng hindi mabalitaan sa ibang panig ng mundo. Nakatatawa po tayo. At talaga namang mabibigla sila at baka sabihin, ganun ba sa Pilipinas? Only in the Philippines, ganyan, no? Isipin nyo, merong magkakaroon ng swimming pool sa Bilibid Prison. At saka, isa pa, yung mga may pabor na, binibigyan ng pabor ng mga doon, ng mga nakapasok doon, ng mga matagal na, no? Pero mayayaman. Sabi ho nila, pagkagabi daw, nakapag-i-enjoy pa yun sa mga clubs. Wow, how true is that, no? At syempre, pag big time ka, nakapasok ka doon, big time din ang dating mo. Hindi ka doon sa ordinaryong selda. Sana ho,
talagang wakasan na yung mga ganyang hindi magandang pangyayari sa ating Bilibid Prison. Kaya nga po, ang mga nagkakasala ay kinukulong para meron silang time para sa kanila magkaroon sila ng remorse kung sila po ay nahihirapan at di naman yung pahirap na physical kundi yung maintindihan ho nila na kanilang mga pagkakasala ay dapat nilang pagbayaran at hindi yung mas masarap ang buhay nila kaysa sa labas ng Bilibid Prison dahil sila nga po ay maraming pera. At sinasabi nga na ang Bilibid Prison daw ay pugad ng droga. Nakakaiyak ho, hindi po ba? At tayo ay talagang namamangha dahil sa Bilibid Prison, pugad ng droga. Doon daw niluluto yung mga droga at doon bibilihan. Doon na gaganap ang mga transaksyon na malakihan transaksyon tungkol sa droga. Hindi ho natin akalain na ganun pala. And so siguro, kaya yung mga preso na tumanda na ron, ayaw nang lumabas, unang-una, wala na silang uuwian. Baka naman pabor din na binibigyan sila ng pabor doon, kaya mas gusto pa nila yung nasa loob kaysa nasa labas ng kulungan. Dahil dito, pag lumabas sila, natural. Pagka ikaw ay mayroon ng tinatawag na records, napakahirap na para sa isang tao ang magkaroon ng magaling na trabaho. O wag na sabihin magaling, na siya ay mabigyan ng hanap buhay kung gusto man niyang maghanap buhay. Yan, kaya ho yan ang mga problema ng ating mga preso. At katulad ho nito, nagbanta nga ang ating si General Gerald Bantag na di susuko o hindi magre-resign. O ano ibig sabihin po niya? Na talagang hindi siya magpapakita at hindi niya susundin ang ating batas na kung saan, halimbawa, na-serve na sa kanya ang subpena. Hindi ho niya papansinin yun. Ibig sabihin, magtatago siya. Yun ho, ibig sabihin, hindi siya susuko. Hanggang hindi raw magre-resign si Remulla. Ano ang nasa likod ng ganung kanyang desisyon na mabigat, no? At bakit tatakbuhan niya ang ika nga po yung batas natin. At siya pa naman ay isang dati siya, ano ho yan hindi ba? General, no? Police ba siya dati? Di ba? Ganyan nga Kaya, ano sabi nga ni Secretary Remulla, wag na siyang mag-akusa ng kung ano-ano. Ang gawin niya, sagutin niyan ng counter ang mga akusasyon sa kanya. Ayun naman ho ang sagot sa kabilang panig. Hindi ho natin alam kung yung mga isiniwalat ni General Bantag ay may katotohanan dahil nga sa ambibigat at meron pa siyang binanggit na isang foreigner na sinasabi niya na ito raw si German Agonio na contact ni Remulla sa na konektado naman sa gunman na si Joel Escorial at Villamor. Dito ay makikita ang koneksyon ni Remulla sa mga killer. Yun ang sabi ho niya. Kaya daw siya po ay mape-frame up lang. So, sabi nga po nung iba naman, ay bigyan ng pagkakataong mapatunayan ni Bantag yung mga akusasyon niya naman kay Secretary Remulla. At kailangan daw imbestigahan. Ayun nasa dyaryo no? Yung mga writer natin hindi mapipigilan. Dapat ding imbestigahan ang akusasyon ni Bantag kay Remulla. Yan po. No? Alam niyo naman, ating mga writer ang matatapang, nagsasabi ng mga gusto nilang yung nasa isip nila at yung kanilang adhikain na talagang ibulatlat ang lahat ng mga sikreto ng ating mga namumuno sa pamahalaan. Alam niyo, pag may ganitong mga giyera mundial sa
malalaking personahe sa gobyerno, asahan po natin talaga sila ay magbabatuhan ng kanilang mga ng kanilang mga, kung tawagin natin, mga baho, no? Tapos tignan ho natin kung sino ang nagsasabi ng totoo at hindi nagsasabi ng totoo. At syempre, habang sila'y nagbabatuhan, lumalawak po ang kaalaman ng masa, ng mga mamamayang Pilipino. Lalo natin po silang nakikilala, lahat sila. Yun naman ho dapat ang nating, ito nga po ang pagbubukas ng pangyayari sa isang madugong pangyayari, pero may binubuksang mga pintuan na kung saan magkakaroon ng malawak ang pag-iisip at ang masang Pilipino, ang Pilipinas ay mababandila ba? Tama rin yun sa ibang bansa at hindi lamang dito sa atin. Tayo, hindi ba isang kahiyahiyang mga bagay ito na kung itong ating mga malalaking tao sa gobyerno ay naglalaban-laban at sa kanilang paglalaban-laban ay hindi nila maiwasang magbatuhan ng mga sikreto nila. At doon tayo nagkakaroon ng kumbaga yung bataso ay umaayon sa atin po, dahil sila lang naman ang nakakaalam ng mga sikreto ng bawat isa sa kanila dahil malalaking tao nga sila. At sa mga ganitong akusasyon, hindi pa ho ito talaga yung aktuhan, talagang nabibigla ho tayo at tayo ng mga salita, wow, talaga, may mga ganyan, di ba? Pero yung mga wow talaga na yan, broad ho ang ibig sabihin nun. Napakalawak dahil hindi natin kailanman inaasahan na ang mga nahalal o mga hinalal ng ating gobyerno, ng ating pamahalaan, ay ganun pala meron pala silang mga sikreto. Well, sila po ang nakakaalam ng bawat isa. At palagay natin, hindi mag-aakusa ang bawat isa sa kanila kung wala silang kaalaman. More or less, may katotohanan po. So, abangan natin ang karugtong sa mga pangyayari pa at mangyayari at magdasal po tayo na hindi maapektuhan ang ating pamahalaan dahil marami po tayong naririnig na kung ano-ano na ito daw talaga ay talagang minamaniobra ng isang dating malaking tao at balak na agawin ang pwesto. Marami ho tayong naririnig alam nyo, maraming marites po sa Pilipinas. At dito rin sa mundo ng media, marami rin ho. Kaya habang naman tayo ay nakikinig at nagmamasid, bukas ang tenga, ay alam po natin na yung mga haka-haka at mga iniisip at mga binubuo sa kanilang mga kaisipan at yung iba naman nagsasabing totoo yan. Marami tayong kilalang ganun ang sinasabi na nasa media sila, print media, broadcasting, mga ganun. Hindi ko ho maiwasan na mapag-isip. Lalo na sa gabi, nababothered po ako kasi bilang isang mamamayan, naisip ko na baka ho magkaroon ng kaguluhan nga sa ating bayan. Sana naman ay wag ganun sapagkat marami po akong naririnig. Mga kasama na nagsasabing ganito raw ang plano ng isang grupo na marami ho ay sana ay alam natin na nakakarating sa ating Pangulo kung ano man yon. At sana ay dagling pag-iingat, pag-iingat at pagdarasal natin na wag na hong mangyari na magkagulo pa sa ating pamahalaan sapagkat bagong-bago pa ang ating pamahalaan. Bigyan natin siya ng pagkakataon. Wala tayong kinakampihan dito pero ayaw nating magkagulo sa ating bayan. Na ito, naumpisahan, nag-uumpisa. Alam nyo, yung mga nag-uumpisa ng ganitong mga away, alam nyo naman yung kampo ng bawat isa, mabibigat sila, malalaking tao. At siyempre, yung kanilang mga kakampi rin ay malalaking tao. Hindi ho ba ito yun nakakakaba?
Hindi ba po yun ay nakakabothered sa bawat mamamayan na nakakaalam ng issue? Masyado po tayong nababahala at sinasabi po, kung ano man ang mangyayari o pangyayari, ay lagi po tayong dumalangin sa Diyos na yung dapat na mangyari na matuwid. Siyempre, nandiyan ang Panginoon sa atin. Minsan, sinasabi ho ng mga kaibigan natin sa print media, ay, ganito talaga yan, ganyan. Sabi ko, hindi sila magwawagi. Sapagkat ang Diyos ay nasa atin. At I believe po na anumang kasalbahihang mga plano sa kapwa ay hindi magiging matagumpay. Gagawa at gagawa ng paraan. Ano man ang talino nila at talagang, kumbaga, ano man ang kanilang pagpaplano, nakatingin po sa atin ang Panginoon. At siyempre, alam niya lahat yun. Matakot ho kayo dahil ang karma ay digital. Sana po ang ating bayan laging sinisigaw ng ating Presidente Bongbong Marcos na maging united ang mga Pilipino. Yan po ang ating dinadasal-dasal. Sana po ay maging united tayong lahat. Para sa ikabubuti ng ating bayan. Hindi po yung nagsisiraan at magkakaroon ng paksyon-paksyon. Nagbabanatan. Hindi natin alam kung ano po ang magiging kawakasan nito. At tayo ay umaasa na hindi makakaapekto sa ating pangkasalukuyang pamahalaan. Wala po tayong kinakampihan kasi tapos na yung ating eleksyon eh. Kung ano man ang mga binabalak ng kung sino dyan. Dahil andito po nga tayo sa media, hindi ho tayo kahit isarado natin ang ating tenga, kami po, makakarinig ho tayo kasi mga kasamahan natin sila na mas maraming alam kaysa po sa inyong lingkod dahil sila ay mas matagal sa akin. Sapagkat ako po ay, although po nag-join ako sa media, ay hindi ako nag full time noong during several years ago na ako'y nag-umpisa. 1998 nung ako po'y nag-umpisa dahil nagtuturo po ako sa high school dito sa Manila. Ginagawa ko lang po yung ika nga po ay sideline up because my classes starts at 7 o'clock in the morning and ends at 1 o'clock at pagkatapos nun tsaka ako pumupunta diyan dahil hilig ko nga po noon ang broadcasting. At siyempre, sa ganito pong hanap buhay, marami tayong makikilala. Mga batikang, mga broadcaster, mga nasa print media na talagang pinagkakatiwalaan at haligi ng mga pinagkakatiwalaang news. Nakilala ho natin silang lahat. At nalalaman ko po na ang kanilang mga kaisipan ay talagang matitindi ho yan. No? At matatalino, mga brilliant people. At talagang matatapang din. Kaya nga pag minsan at kadalasan nakakausap ko sila even in telephone or sa harapan, naririnig ko po yung mga komento nila at mga sinasabi nila na ganito mangyayari, ganito, gano'n. Nababothered po ako dahil naisip ko nga pagka mangyayari yung mga ganong sinasabi nila, ano mangyayari ho sa Pilipinas? Kaguluhan na naman. Wag naman ho sana. So, ang lahat lahat po na yan na ating tinatalakay ngayon ay subaybayan natin at laging bukas ang ating mga mata, ang ating mga tenga at dumalangin na ang maayos na pamamalakad dito sa Pilipinas ay magpatuloy. Wala na ho sanang ganyan. At kung sino man ho yung mga may pagkakasala sa pagkamatay ni Ginoong Percy Lapid, ay sana talagang mabigyan na ng lunas na maayos. No? At hindi lamang po yung mga yung mga inaakusahan, kundi siyempre marami ho ang naniniwala na meron pang behind those people na siyang nag-utos. Iyon ho ang dapat. Kasi kumbaga sa sugat kung ang inyo pong gagalawin lamang ay nasa ibabaw, hindi nyo tatanggalin yung mga
kumbaga yung mga uod o yung mga nanas sa sugat na yan, di natin talaga huhalukayin. Magpapatuloy ho sila. Kaya dapat it's high time. Siguro yan ang kabayaran sa buhay ng ating mahal na kasama sa ating hanapbuhay sa media, si Mr. Percy Lapid. Bagamat ikinalulungkot ng lahat ang kanyang kamatayan, pero ngayon unti-unti ang kanyang pagkamatay ay meron din hong positibong mangyayari dahil nabubulat-lat isa-isa ang mga revelasyon na kagbulat-gulat na dapat malaman ng taong bayan at mahalagang malaman para mabigyan lunas ng ating pamahalaan. Yan po mga minamahal kong taga-subaybay. So, kaya inuulit ko po mga kadiskarte na ako'y humihingi ng paumanhin dahil hindi natin napagpatuloy ang ating topic na climate change na pagdesisyonan ko po na humingi muna ng mga mga kaibigan, mga kaibigan na talagang makapagbibigay po ng higit na kaalaman dito sa ating tatalakaying climate change na gagawin ho nating a series of discussions na dapat ho natin gawin dahil ito po ay talagang napakamahalagang bagay. At sabi ko nga po, tama ho yung sinabi ng aking bana na hindi ito basta topic lang. Kailangan makipag-coordinate ka sa mga yung person in authority sa ganitong bagay. Tama po yun. So, pangako po sa inyo, sa next week, gagawin na natin ang series ng pag-aaral natin tungkol sa climate change. So, hanggang sa muli, mga minamahal kong kadiskarte, and dito na naman po tayo sa puntong magpapaalaman pansamantala at siyempre, hinihiling ko po sa inyo, please don't forget to like us, subscribe us, and follow us sa ating pong YouTube channel at sa ating Facebook channel. At salamat po sa mga sumusubaybay sa atin, si Miss Diding Elizalde Day, Faith Derecho is watching also. Thank you very much, anak. And mabuhay po kayong lahat at sana po ay lagi kayong nandiyan dyan sa atin at kailangan po natin yung inyong pagsubaybay sa ating mga palatuntunan. So don't forget, I always say, I love you all. Bye-bye.